A closed cylindrical tank 1 meter in diameter and completely filled with water is rotated about its vertical axis at 120 revolution per minute. Compute the increase in pressure at the rim of the tank. Assalamualaikum. Ang problem natin for today ay mula sa book na Civil Engineering Reference, Volume 5 by Gilisanya. Problem na ito ay isang passboard problem na lumabas noong November 2019 and makikita natin yung solution nito dito sa book. Okay, ito ang ating closed cylindrical tank. So, itong tank na to is completely filled with water. And then, sarado dito sa top. So, ito yung before rotation. And ito naman ang mangyayari during rotation. So, kapag itong tank na to is pinaikot natin about its vertical axis at an angular speed of 120 revolution per minute, wala po tayong makikitang paraboloid na ma-form dito sa ating cylindrical tank dito sa loob. Dahil yung lahat ng space dito sa cylindrical tank na ito ay na-occupy na lahat ng tubig. So that means wala nang lugar dito yung hangin. Dahil yung tank na ito ay sarado dito sa itaas. Dito sa top. So ibig sabihin yan, kapag pinaikot natin ito, walang water spillage or hindi makakalabas dito yung tubig. And dahil completely filled dito ng tubig at saka close sa top, walang mabubuong paraboloid dito sa loob, then magkakaroon na lang ito ng imaginary paraboloid dito sa itaas. Yung vortex nitong imaginary paraboloid ay dito yan sa center. Dito sa center ng ating cylindrical tank. So, ang pinapasolve sa atin ay itong increase in pressure at the rim of the tank. So, itong rim ng tank. So, tinatanong dito yung increase in pressure. So, para ma-solve natin to, itong increase in pressure, kakailanganin natin makuha itong height ng imaginary paraboloid. Ang problem natin ay similar to this problem. So, ito is meron din itong cylindrical tank na fully filled with water and then closed dito sa top. So, ito dito sa atin is pinarotate. Ito naman ay pina-accelerate at an constant acceleration. And dahil completely filled with water ito at saka closed dito sa top, then magkakaroon na lang ito ng imaginary rise of water dito sa itaas. And magpipivot dito yan dito sa front or magtitild dito yan sa front. So, yung angle of inclination natin is imaginary. So, ito naman yung imaginary rise of water. So, kung kukunin natin dito yung increase in pressure dito sa point na yan, kakailanganin natin makuha muna yung imaginary rise of water. So, ganun din dito sa ating problem. Para makuha natin yung increase in pressure, kakailanganin natin makuha yung imaginary height ng paraboloid. Unit weight ng water is 9.81 kN per cubic meter. Ito naman ang ating height ng ating paraboloid. Where to go? Ang ating angular speed,
yung binigay sa atin is 120 revolution per minute. So, hindi pa natin ito pwede ilagay dito sa ating formula dahil yung unit nitong angular speed na nasa formula ay in terms of radian per second. So, that means kailangan pa natin ito i-convert into radian per second. Angular speed natin is 4 pi rad per second. Another way to solve or compute revolution per minute ay i-multiply lang natin ito sa pi over 30. Same result lang yung makukuha natin dyan. Kapag sinimplify natin itong 2 pi rad over 60, pi over 30 yung makukuha natin. Height ng ating paraboloid is 2.012 meters. Increase in pressure is 19.72 kilonewton per square meter. Itong unit na to na kilonewton per square meter, this is equal to 1 kilopascal. Okay, so ito na ang ating final answer. Ang answer na nakuha natin is 19.72 kilopascal. So, ang sagot natin dito sa tanong is 19.7. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem, inshallah. Assalamualaikum.